Sa bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa, ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Isa pa, nais ko, ang nais ko, purihin ka, Jesus. Ang nais ko, ibigin ka lubos sa iyo at sa problema, sa
sa bawat buhay namin, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa hapon na ito, Panginoon. Dalangin namin ang mensahe mo o siyang makuha namin sa hapon na ito, Panginoon, ang mga puso namin. Patuloy na sabik na ito ay makatagpo sa hapon na ito. Makatago mo sa iyong likuran, O Diyos, ang lingkod sa oras na ito, Panginoon, na siyang magiging daluyan ng iyong mensahe, Panginoon. Salamat, Panginoon, patuloy na dinadakilan namin, pinupuri, sa'yo namin marapat na ibalik ang aming pinakamataas sa papuri at pagsamba sa matamis sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. So, Amen po. Tayo po ay makakaupo na po. At po, pakiready po ang ating mga Bible. Yan. Yung mga notebook po natin. Ballpen, especially po ang ating sarili. Yan po, no, sa pakikinggan po natin yung hapon na ito sa mensahe po ng Panginoon. Okay po, magandang hapon sa inyo. Happy New Year. First Sunday natin ito, nung last Sunday, nandun po tayo lang sa training. Nire-ready po natin yung next batch, yung next generation na magiging mga workers natin, mga pastor natin. Alam niyo po, sa kolehiyo, no, start ka sa elementary, kailangan mo na malaman yung ABC, no? Katulad ng, ano ba yung first letter ng manzanas sa English? A, no? Ang basa nila, apple, no? Pinag-aaralan natin yan, pagkatapos ng elementary, pagkatapos ng high school, pagkatapos ng kung gusto mo, mag-college ka pa, pagkatapos ng makagraduate ka ng college, bagsak ka sa sales lady. Saan lang alin? No? Nahirap humanap ng trabaho, pero alam niyo, sabi nila, ang pag-aaralan mo sa school ay reading, writing, mathematics, ano po ba? At kung naman yung kurso mo, pero ang isang napag-aaralan talaga rin ay yung makikisama. No? Pakikisama. Na makikita mo kasi yung tao kung naturuan o hindi, sa asal pa. Ganyan. Alam mo, nataganda ako na pang subject yan, kung elementary tayo, yung asal, yan, J. Maxine. Nataganda ako, elementary ko, tawag na yan, German, Machine Gun, Ratatatat, Combat. Yan, ano. Tapos pinapakanta pa nga kami nun, eh. Naalala niyo ba? Ang pinaka-popular na awit noon, kanta ng mga estudyante, yung pusa, o yung may daga. No? Yan yung mga sinauna ng mga kanta. Sabi pa niya, no, tingnan kung matanda ko, ayos din, nakakaawa. Yung mga ganun, okay po. So hindi lang yung mga subjects, yung dito, kundi yung asal mo, yung tinuturo sa'yo. Minsan, masakit pa nga yung yung mga pagka pinagalitan ka, may magko-comment sa'yo, sabi ka, no, may pinag-aralan ko ba? No? Hindi mo masakit yung mga salitang gano'n. Tatanungin ko, may pinag-aralan ka ba? Yan ba natutunan mo sa school? Wala naman talaga tayong subject sa yung tamang asal, yung tamang ethics, mga gano'n. Ang ethics po kasi ay hindi mo pinag-aaralan talaga, kundi pinakikiramdaman. No? Pero ang Bible po ay punong-puno ng ethics. Okay, sabi niya dito, buksan niyo po rin ito sa Isaiah 66. No? Isaiah 66. Ito po ay mahirap unawain, pero madaling intindihin. Ano yun? Kapag may paliwanag na. No? Mahirap unawain, pero mahirap intindihin. Ano ibig sabihin nito? No? Isaiah 66 verse 7. Tingnan po natin. Sa iba-ibang translation, kapag meron po kayong hindi maintindihan sa Biblia, mag-try po kayo ng iba-ibang translation at makukuha niyo, malalaman niyo kung ano ang meaning. Ngayon, kung gusto niyo pang humalin dito, try niyo yung original na meaning at yung mga Greek, Greek, Amharic, na kasi yung iba't ibang mga meaning nito, yung original na meaning, tapos yung custom sa likod ng meaning, na makikinig din, no? Kasi tulad po rito, sabi niya gano'n di ba, meron nakalagay dito, kumatok ka, kay pagbubuksan. Ngayon,
sa mga Amerikano, hindi nila naintindihan yan. Pero sa ating po mga Pilipino, madaling makarelate yan. Bakit kasi? Ang ibig sabihin po kasi ng pumatok ka, ay pagbubuksan. Pero ang custom doon, yung kinagisnan doon ay kilala ka ba para pagbuksan ka? Yun eh, hindi naman kahit na sino lang kakatok, bubuksan, hindi Ikaw ba, pagka may kumatok sa'yo, no, andyan yung naniningil sa'yo, ano sasabihin mo, ay wala po, di ba? Bubuksan yun. Pero kapag kilala ka, yan po ay, ang meaning doon, pag kilala ka, pagbubuksan ka. Halika tuloy ka, Jim Bert. No? Ngayon, ito pa, what if kung yung hindi amo ang nagbukas, o sabihin natin, hindi yung may-ari ang nagbukas? Eh, siyempre, nung unang panahon kasi, sa Israel, may mga kasambahay sila. Ang tawag po sa kanila ay servants. No? Servants. Mga alipin. Ngayon, ito kapag hindi ka kilala ng servant, dahil hindi ka naman kakilala ng amo, hindi ka pagbubuksan. Kaya pag sinabi rito, pumatok ka, hindi kayo pagbubuksan, ibig sabihin, ang pinagbubuksan dito ay yung mga kakilala lang. No? Kaya pag hindi ka kilala, ikaw ay hindi papapasukin. Ngayon, mayroon pong nakalagay dito regarding sa pagkakilala ng Diyos sa atin. No? Wala problema kapag sabihin natin na, halimbawa, punta ako kay ate doon, nakakatok ako, kasi ate doon na makapagbukas, makikilala niya yung tsura ko. Ito pala si Kuya Boy, pasok po kayo, gano'n. Pero kung sabihin natin, hindi naman taga rito, hindi po bubuksan. May sinabi si Jesus dito na sabi niya, sabi ng mga tao, nagpagaling kami sa pangalan mo, nagpalayas kami ng demonyo sa pangalan mo. Tingnan mo, biglang sasabihin ni Jesus, sabi ni Lord, sabi ng Diyos, hindi ko kayo kilala. Ano nangyari? Nagpagaling kami sa pangalan mo. Nagpalayas kami ng mga demonyo. Tapos biglang, gumawa kami ng mga kababalagan, mga himala sa pangalan mo. Tapos biglang sasabihin ng Diyos, hindi ko kayo kilala. Bakit gano'n? Anong ibig sabihin nun? Parang ang lalim, di ba? Ay malalim talaga. Ngayon, dito mo, kung titingnan mo ang iba't ibang sali ng Biblia, halos pare-parehas lang, may konti ka lang maunawaan. Pero yung part na to, hindi mo maintindihan kung hindi ka magbabasa ng customs ng Biblia at ng original na meaning ng mga salita. Dito sa Biblia, meron yung tinatawag nating Strong's number. Sino si Strong? Tao to. Gumawa siya ng yung halimbawa, pera dito sa ibang verse, iba ang meaning sa ibang verse. Magkaiba sila ng spelling. Pero anong ibig sabihin? Magkaiba ng spelling yan. Halimbawa, servant dito, iba ang spelling dito, pero sa English, servant. Dito, servant din sa English, pero magkaibang spelling. Magkaiba ngayon ang meaning. At kung hindi mo pag-aaralan yung mga yan, mamimisinterpret mo na servant lang lahat. No? Tulad po ng sasabihin natin, no? Medyo ano pa ako ha? Sabi niya, in the last days I will pour out my spirit upon all flesh. And your servants, sabi niya gano'n, will prophesy. Ano ibig sabihin ng servants dito? Yung mga alipin mo? O yung mga katulong mo? Ano ibig sabihin ng servant doon? Meron po kasing iba't ibang klase ng servant sa Bible. Meron yung servant, halimbawa, sabihin natin si Johnny, taga-ibang bansa ka, na-conquer ko yung bansa mo. At ngayon, pupunin kita, hindi kita papatayin, kasi gagawin kitang alipin. Yung servant na yun ay pwersadong maglingkod. Kasi kung hindi, mapapatay ka o mamamatay ka. So, by force, kailangan mo maglingkod. Mamili ka, buhay o paglilingkod. E maglilingkod na lang siya. Walang sweldo, lahat ng servant, so tutusin walang sweldo. Hanggang sa dumating ang time na magkaroon po ng anak si Johnny, ang mangyayari pati yun, alipin na rin. At yung anak nun, alipin na rin. So, kawawa talaga. At yun ang ibig sabihin na tinubos tayo ng Diyos sa pagkaalipin. May stop na yan. Hindi ka na alipin ng sakit, hindi ka na alipin ng kahirapan. So, nanakat na yan kasi yung kahirapan mo, yung sakit mo, pinamamana pa yan. Kaya nga ito mga tao to, mga lahi ng sakit sa puso. Eh, di ba?
Bakit? Matataba eh. O, so binibiro natin ganun. Pero yun ang sinasabi ni Jesus na kinat na niya yun, na hindi na tayo alitin sa sumpak ng may pasar yan. No? Okay. Ngayon, darating ang time, meron naman yung alitin na hanggang 10 taon ka lang na mag-serve. Pagkatapos ng lalaya ka na. Pero mababa po yung 10 taon. Ang iba po, mga 25 years. Minsan 30, 40, 50 years. Doon ka lang lalaya. No, may mga ganun naman. Okay, sabihin natin. Yung pinaka-next, sabihin natin, 10 taon ka maglilipod. Walang sweldo to. Pero, ngayon, pagdating ng ika-10 taon, okay, malaya ka na, bibigyan ka ng papel na malaya ka na. Ang mangyayari naman dito, sasabihin ni Johnny, Sir, ayoko po lumaya kasi napamahal na kayo sa akin. Napamahal na ang pamilya niyo sa akin. Eh, kahit po malaya ako, paintulutan niyo po akong paglingkuran pa kayo. Nakuha niyo mga kapatid, na napamahal na kayo eh, kasi mabait kayo sa akin eh. Yung iba talagang pinapapatayan. Kapag konting mali lang, papapatay nila. Kapag ang baba o ang walang bagyo ang buhay mo. Pero sasabihin, halimbawa, ni Johnny, sabi niya, Sir, stay na lang po ako sa inyo. Maglilingkod ako sa inyo. Kung ano lang mayroong pagkain niya, sige, okay lang po sa akin kasi na-inlove na po ako sa pamilya niyo. Hindi po kayo masama sa akin. Ang tawag doon, bond servant. B-O-N-D. No? Bond servant. Pinili ko na maglingkod. At sabi niya, sa mga huling araw, ibubuhos ko ang aking espiritu sa mga ganong lingkod. Sa mga nag-decide na, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Nalakuhan niyo mga kapatid, pwede akong magtrabaho, pwede akong kumita, pwede akong ganito gagawin ko, magpapayaman ako. Yung buhay ko na ibinigay mo sa akin, yung buhay na pinahiram mo sa akin ay pwede kong gugulin sa gusto ko, pero pinili ko, Panginoon, na maglingkod sa iyo. Anong tawag doon? Kusang loob na paglilingkod. Ang sabi niya, and upon this flesh, itong flesh na to, itong flesh ng manservant na to, sa kanya ko ibibigay ang aking spirito. At sila ay magkakaroon ng mga gifts ng Holy Spirit. So, hindi basta servant lang kung hindi yung nakuha niyo mga kapatid. Yun ang ibig sabihin na kailangan makita mo yung custom sa likod nung kwento na yun sa Biblia. Kailangan makita mo yung original na meaning ng mga words. Tulad nito, ang espiritu po, no? Body, soul, and spirit. Ang spirit ay mayroong, I think, 3 iba't ibang words na kailangan intindihin mo. Tapos, yung Old Testament, wala pang period. No? Isipin mo, paano ko magbabasa ng gano'n? Walang period. Tapos, pagka a God, anong spelling ng God? A God, isang Diyos. Anong spelling ng Diyos? Ha? G-O-D. Pero, small letter G, small letter O, small letter D. Kaya mangyari po yan, A God, isang Diyos lang yan. Pero kapag si God, anong spelling? Capital. So, malalaman natin na si God yun. Kaso, sa Biblia, wala namang capital letters. Kaya bakit mo malalaman? Kung dito sa Old Testament, wala namang capital eh. Yung mga sinaunang salin, mga pabagubagong salin, lahat siya capital. So, paano mo malalaman kung sino yung Diyos doon? Iniintindi, no? Kaya nga meron tayo mga iba't ibang translation kasi yung iba, hindi na-emphasize yan. Iba naman, na-emphasize yan. Kaya kailangan mo ng iba't ibang translation para mas maintindihan mo. Yung ma-effort. Pero kung ikaw ay nagsasaliksik, maintindihan mo lahat ito. Nakuha niyo mga kapatid. Kaya maganda po talaga na meron tayong mga pag-aaral sa ganyang Biblia. Ngayon, maganda po sana kung yung pastor nyo, yung teacher nyo, nagtuturo ito, iba naman tama. Kumbaga, parang hindi na nila binibigyan ng pansin nito, eh, talo rin tayo. Ngayon, dito sa Biblia, ang dami-dami pong mga topics. No? Mayroon po ko rin naman sa inyo, kasi nagsasalita po ako rito, hindi lang naman dito para sa Manila, nakalive tayo eh. No? Kaya maririnig din ito ng iba. Kaya, may rekomendasyon po kong libro sa inyo, Manners and Customs ng Bible. No, mag-check po kayo. Malalaman niyo yung mga background na kayo. Tulad nito,
Ang sabi ko, di ba may pinapagaling, binutas daw yung bubong. Natandaan yung kwento, yung binutas yung bubong. Ngayon, sasabihin lang, ay, kawawa naman yung bubong ko. Binutas nila. Ngayon, unang-una, kumuha ba ng piko? Kumuha ba ng ano ba, yung drill na ano, tawag mo sa gano'n, yung brrrr, yung gano'n sa kalsada, ginano ba yung bahay nila? Hindi. Kasi lahat po ng bahay noong unang panahon ay mayroong butas, packet sa rooftop. Hinaharangan lang yan. Nakuha niyo ako din. Kaya parang magagalit kung na yung may-ari na bakit yung binutas sa bubong ko. Hindi naman nagalit eh. Kasi naman, may butas na talaga yan. Meron talagang daan na ganyan kasi dahil mainit sa umaga, malamig sa gabi doon. Kaya nangyayari po, yung iba doon na natutulog sa taas. Naglalagay. Nalala niyo ba si Pedro nung katanghalian umakit sa taas para mag-pray? Siguro naguguluhan dahil sa dami ng mga tao sa baba na pinapakain nila. No, kasi simbahan na yung time na yun eh. Kaya, minsan sabihin natin, kawawa naman yung tao yung may-ari ng bahay, binutas-butas yung bubong nila. Eh, ngayon, maintindihan natin kung bakit hindi ganun ka-big deal yun. Kasi, butas na talaga. Dialagyan lang nila ng harang. Eh, ano pala yung sinabi ni Jesus na namangha siya? Namangha siya, ang isang reason dito, yung may sakit binaba. Sa lubid. Ikaw kaya? Hindi ka na makatayo kung si bababa ka, hindi ka ba matatakot mo? Na parang, hindi na may pasok eh, kaya may dikit kay Jesus eh. Alam niyo, kapag meron kayong kakilalang may sakit, ilapid lang. No? Ibaba niyo lang kay Jesus. Ibig sabihin, punta kayo, basahan ng, hindi basahan na yung, ano na, yung, ano bang yung magandang term, nalito na ako. Kwentuhan niyo ng kwento ng kaligtasan hanggang sasabihin niya, oh, totoo ba yan? Pwede ba akong gumaling? Nakukuha niyo. Nakita niyo yung mga deboto ng Nazareno? Eh, grabe. Kami nakikipagburan. Bago papalapit doon sa Nazareno. Eh, ang ginawa ko kasi nila, ibinaba yung yung tali. Ibig sabihin, naka-stretcher ka, bababa kang gano'n, sabi ni Jesus, tinitingnan niya gano'n na, andun yung sabi niya na, laki ng palataya nito. Bakit? Kasi sigurado silang gagaling. So, anong gagawin natin dito? Wala naman lumapit kay Jesus na hindi niya pinagaling. Lahat naman pinagaling niya. Sabi nga alam niyo nga yung isang Bible scholar na nag-analyze dito, 50,000 persons, 50,000 na tao ang lumalapit kay Jesus every day. Paano kaya yun? Paano yung pagagalingin niyang mga tao? Nagkakadarapa talaga yung mga tao sa kanya. Paano kaya yun? Eh, kaya nga sabi ni Jesus, mas mabuti umalis ako para itong kapangyarihan na ito, bibigay ko sa inyo. Para kayo na magpapagaling, kayo na gagawa ng himala. Nakuha niyo mabuti. Kaya, saan nagulat si Jesus doon? Paano yung nasabing mataas ang pananampalataya itong mga tao ito? Kasi yung pagbaba, ikaw ka naman, papalit ka ibaba. May sakit ka na nga. Tapos mga yan, nagkabuhol-buhol, nakasabit yung leg. Kawawa naman, namatay tuloy. Ayan. Eh, okay po. So, kung hindi mo naintindihan ito, itong mga ganito, tuloy doon sabi niya, kung mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus, gagaling ako. Ano ba yung laylayan? Kasi lahat sila ron, nakamumo. Alam niyo yung mumo? Dress. Yung wala rin ito, pamamang gano'n. Nakagaster silang lahat. Wala pa naman pantalon nun eh. Hindi pa nauso yung pantalon nun kasi hindi pa buhay si Levi's. Si Levi's ay tao yan na nag-invento ng pantalon. Wala pa naman ganun eh. Kaya sabi lang ganun eh, ang mga babae bawal magpantalon. Bakit? Wala raw kasi ang mga babae daw ay yan. Panlalaki, pinagkaiba niya. Na dapat daw, mga babae daw ay dapat ang pantalon. Sana palagi sa Bible yun. Di sa Bible no, wala namang pantalon. No? Eh, ang tinutukoy po niya ron, dapat daw damit ng babae, damit ng... Isa lang pinagkaiba ng damit ng babae, lalaki no, may takip lang sila sa ulo. Pag tinanggal mo, lalaki ka na. Pag nilagay mo, babae ka na. Oh. So, anong maarte lang yung mga tao ngayon eh. Tapos sasabi lang, ang mga lalaki dapat dito nagpapahaba ng buhok. Yung mga babae ito dapat din nagpapahaba ng buhok. Sino nagsabi? Sino sa nabasa sa Bible? Lahat sila mahaba ang buhok. Noon, tingnan mo si Samson. Ay, di ba? Tapos, ito ba, si Absalom, nagtatakbo siya doon sa tatay niya. Bakit? Eh, kinuditan niya eh. Inahalo niya yung karayan doon sa tatay niya. Alam niyo kung paano siya nahuli?
Sumakay sa kabayo. Nagtatakbo. May sanga. Yung sanga, sumabit ang buhok. Kaya gaganon-ganon siya. Pinipilit niya tanggalin yung buhok niya rin sa sanga. Naipit eh. Di siya inabutan ng sundalo. Patay. Ikilo natin. Tumawa naman kayo. Joke kayo. Naalala ko kayo mga kapatid. Hindi, lahat po sila. Saka ito pa. Si John the Baptist, si Jesus, si Samson, meron silang panata. Ano yung panata nila? Sila ay mga Nazarene. Sabihin natin, Nazarene. Sa Tagalog, Nazareno. Doon nila kinuha yung term ng mga Katoliko na Nazareno. No, si John the Baptist, Nazareno rin. Si Samson, Nazareno rin. So, okay, pagka sinabi natin, yung isang mo sinasabi na may itim na Nazareno, ano ba, meron bang violet? Meron bang green? Saan nila nakuha yung mga term na itim na Nazareno? Ganyan. Alam niyo ba pinaglalaban ng mga negro? Si Jesus daw itim. Malay ko, wala pa naman ako ng panahon na yun. Kaya, kahit na sino pa siya, no, ano ba yung mahal ni Jesus ang mga bata. Ano ba yun? Yung ganun kanta, yung of the world, ganun. Meron color yan eh. Pula, itim kayo, ano. Yung mga ganung mga kanta, kahit na sino pa siya, kahit na ano pang kulay niya, kasi, basta si Jesus yan. Bakit kailangan may kulay-kulay? No? Sabi nga nila, yung ang Diyos daw nun, nagluto. Ano nangyari? Yung unang tao na niluto niya, nasunog. Kaya daw yung mga itim. Yung isa naman niluto niya, hilaw. Kaya daw yung mga puti. Tapos, nagluto raw siya katamtaman. Yan daw yung kayumanggi. Mga Pilipino. Tamang-tamang luto. Lagyan mo na ng toyo. Ano pa ba? Hindi na kailangan. Marami ng toyo yan. Wala namang ano kahit na sino pa yan. Pinaglalaban pa nila. Tapos alam niyo ba na ang dami pong mga tao galit na galit sa Hudyo. Galit na galit. Bakit? Sila daw nagpapatay kay Jesus. Alam mo sabi ni Jesus, wala namang papatay sa akin, walang makakapatay sa inyo sa akin. Binigay ko ng pusa ang buhay ko, kaya hindi mga Hudyo ang pumatay. Alam niyo kung sino ang sino po yung ito po yung isang pari ng Katoliko na laganap doon ang indulhensya. Kung tawagin natin, tama ba ito mo? Indulgence. No? Na, halimbawa, namatay yung kamag-anak mo, mag-o-offering ako. Kasi yung mga kamag-anak, kapag namatay, pumupunta sa purgatorio. Hindi naman napunta doon yung impyerno yan eh. Purgatorio muna. Anong ginagawa? Nag-stop over, minerienda, gano'n, bago tutuloy. Hindi makalit na pupunta ng impyerno yan. Ngayon, habang nandun daw siya, pwede daw tayong mag-ooperate. At sa sandali raw na bumagsak yung silver coin, mahal yan. Silver coin, tumigil na yung coin. Sa sandali raw tumulog yun, yung kaluluwa daw ng mga kamag-anak na sa purgatorio, tatalong, magiging palaka. Dediretso sa langit. Yan ang tinuturo ng mga Katoliko noon. Sabi ni Martin Luther, kalukuhan niya mga wala sa Bible yan. Ngayon, sino makikipagtalo sa kanya? Yung mga tao, hindi nakakaintindi ng Bible. Bakit? Greek. Kaunti lang, mga pari lang nakakaintindi ng Bible kasi Greek. Siya, marunong siyang umintindi. Pari siya. Sabi niya, walang ganyan sa Bible. Ang sabi niya, the just shall live by faith. Siya nakakita nun, the just shall live by faith. Alam niyo po yung paniniwala yan, 1,000 taon. Nagpari lang ang pwedeng magbuklat ng Bible at lahat sila bias. Isipin niyo, for 1,000 years, wala nagbubukas ng Bible. Ang Bible itinago at pari lang ang pwedeng magbasa. Hindi maintindihan ng common person yan. No? Tapos ang gagawin nila ngayon, nung nabasa ni Martin Luther ito, sabi niya, ang daming maling paniniwala ng Katoliko. Kung ano-ano, mga nakalagay dyan, nasabi niya, mali-mali. Gumawa pa nga siya ng 19 thesis eh. Nag-thesis tayo, di ba?
No? Tapos ipapanel ka, di ba? Na kailangan na pakainin mo yung mga nagbaksak sa iyo sa thesis eh. Ngayon, nagano siya, gumawa siya ng 19 thesis, pinamo niya sa pintuan ng Katoliko, ng simbahan ng Katoliko, nahamon niya silang lahat. Sabi niya, ano pinagsasasabi niyo? Yung kumbaga na nilalagay niyo sa kadiliman ng mga tao. Ano nangyari nung ang Bible ay itinago, wala na pwedeng magbuklat na ordinaryong tao, mga pahay na lang, mga bias, ang nilagay nilang ganyan. Yun na lang pwedeng magbuklat, eh di syempre, bias nga eh. Pumasok tayo sa tinatawag na Dark Ages. 1,000 years na Dark Ages, wala ng Bible. Wala nang pwedeng magbasa ng Bible. At kung may makakuha man ng Bible, walang makaintindi kasi hindi na isasalin sa English. Sa common knowledge, sa common language natin, walang makaintindi. Aasa ka na lang sa sasabihin. Kaya halimbawa, namatay ka, tapos gagawin kitang santo. May kailangan sambahin mo yan. Kailangan sabi lang, hindi naman sila sambay, ba't mo niluluhuran? Ang samba ay pagluhod. Pagluhod ay pagsamba. Kaya sabihin ka lang, hindi naman sila sambay, bakit mo niluluhuran? Andiyan sa mga pwede mong luhuran? Ano nangyari? Dinasa kabiling mo na ang buong mundo sa loob ng 1,000 taon, 1,000 years ng Dark Ages. Ano ngayon ang naglabasan? Yan ang panahon na umuso, sumiklab ang lahat ng mga vampira at mga werewolves. Naglabasan na yung mga impacto na yan. Naglabasan na yung mga mga maligno na yan. Umuso na. Bakit? Nasa kadiliman na eh. Katulad na lagi ko sinasabi doon sa impanta ng unang panahon. Kilala yan. Nasabi namin, meron po akong kamag-anak ko yan. Nabuntis siya. Sabi niya, naglalakad daw. May naglalakad daw sa bubong. At yung kapitbahay daw nila na buntis na wala po sa yung anak. Kasi meron daw sinulit na ganyan. Hindi ko kung totoo yun. Pero sabi niya gano'n, yung mga buntis daw sa paligid na yan, minsan nawawala daw yung wala na yung anak niya. Anong nangyari? Sabi na, kinain na daw ng aswang. At yung kamag-anak ko, kinukwento niya, sinasara daw na talaga nila yung mga, wala na kuryente. Di daw siya natutulog pagdating ng gabi. Bakit? Ang dami daw naglalakad dyan sa kamag-anak ko mismo, kinukwento niya sa akin. Nung kabuntisan daw niya, dami daw naglalakad-lakad na ganyan. Pero nilalabanan daw niya, hindi daw siya natutulog. Pero may tanong mo, may aswang pa ba sa impanta? May simbahan na tayo rin. Wala na. Alam niyo bakit? Kasi naghanap na ang born again. At dahilan sa naitago ang Biblia, na wala ang pagkilos ng Holy Spirit, alam niyo ba nung time na yun, wala nang halos born again. Nawala na ang mga born again. Ito pang mahirap. Ikaw kasi, hindi ka pwedeng ma-convert sa born again, kailangan ka ipanganak. Sino mga anak sa'yo? Born again din. Kaso wala na nga. Alam niyo, yun delikadong time na pine-preserve ng Diyos na meron pa sana isa, dalawa, na born again, na marunong mag-travel. Kasi kung hindi, mamamatay. Anong ginamit ng demonyo para mapigilan niya? Religion. Huwag mo lalaban ng religion, kampihan mo at gamitin mo para ibagsak ang tunay na relasyon sa Diyos. Halos wala ng born again. Iniingatan na lang ng Diyos yung isa, dalawa, na kailangan magpatuloy ka. Kasi pag namatay ka at wala nang ibang born again, wala na magtatrabil. Ang buwang born again kasi, hindi naman yan ako convert, kundi pinapanganak. Hindi yung topic natin ngayon, pero teka lang ha. Sandali lang. Diyan pa kayo. Ngayon, pagkaraan po ng eksakto 1,000 years, biglang nabasa ni Martin Luther yung the just shall live by faith. So, hindi pa na kailangan operate na babayaran mo yung simbahan para yung kaluluwa nung namatayin mo kamag-anak ay pupunta sa langit. Bakit nandun sa purgatorio? Ang ginagawa nila, pinupurga daw. Bakit? Maraming bulating. No, purge. No? Pinupurga. Ngayon, nakita niya na hindi totoo yan. Hinamon niya ngayon ng mga Katoliko niya, yung mga simbahan, pati si Papa. No? Si Pope, hinamon niya lahat yun. Sabi niya, gusto niya, di bakit tayo? Bakit? Naintindihan niya eh. Alam niyo yung mga nakakaalam nito, pag nalaman niya ang salita ng Diyos, hindi yan silent, hindi yan quiet, hindi yan tahimik.
Ipapaalam niya sa mga kaklase niya na dapat you must be born again. Ipapaalam niya sa mga kakilala niya na you must be born again. Hindi yan, baka maingay, born again tayo. No! Talagang pinagkakalat niya at yun ang nangyari kay Martin Luther. At magmula noon, kumalat na yung movement ni Martin Luther. Ano nangyari ngayon? Marami siyang nakuha mga Katoliko. Nasabi na, oo nga no. Ngayon, itong grupo na to, itong movement na to, na humiwalay sa Katoliko at hindi na sang-ayon sa Katoliko, paniniwala ng Katoliko, ay tinatawag natin mga Protestante. Kaya pag sinabi mo Protestante ako, big sabihin, hindi ka Katoliko. No, ikaw yung nagpo-protesta sa mga patakaran nila. Kasi meron pa nangyari, dapat isa lang ang Pope, ayon sa batas ng Vatican, isa lang ang Pope, nangyari, nagkaroon pa rin isang Pope. Ay, hindi, siraan sila ng siraan. Yung isa naman, sobrang grabing Pope ito. Inatake yung isang Pope. Eh, nangyari, patay na nga eh. Namatay na yung Pope. So, pero inaatake. Sabi, hindi, kailangan na magharap kami, magtuos kami. Anong ginawa? Pinahukay. Pinaupo sa korte. At sabi, sumagot ka, bumuli. Agnas, alam niyo, sabi ng Catholic history ito. Basahin niyo po ang history ng Roman Catholic. Alam niyo, lahat ng mga tao doon, pati mga judge, nakatakip. Bakit? Ang dako na eh, bulot na. Pero pilit nilang pinasasagot. Para lang mapatunayan yung ganito, ganyan. Yan yung time na sabi niya, the just shall live by faith, nagsimula ng magising ng mga tao. At yung, ayan hanggang sa dumating ang time na meron ng isang pare, isang marunong na nag-translate ng Greek Bible sa English Bible. Ang mga pangalan niya mga yan, sila Tyndale. Tyndale, kung mababasa niyo po yung Tyndale Publishing, yan yung mga tao. Ano nangyari? Nagalit ang mga Katoliko ngayon, pinapatay. Bawal yun, puro, bawal yun, lahat na bawal yun. Kaya hindi sila napigilan. Alam niyo, ginamit nila kay Tyndale para mapapatay. Traidor ng mismo kasama niya, binenta siya. No? Kaya itong Bible na to, ang dami po namatay dyan para lang mabasa natin. Tapos pagdating ng camp, iiwan. No? Yung cellphone kaya iiwan mo, yung iPhone 16. Hindi, mawala ka na. Huwag ito cellphone ko. Pero itong si Martin Luther, galit na galit sa mga Hudyo. Kasi pinapatay daw nila si Jesus. Tingnan mo, sobrang talino niya, yet hindi pa rin ganun. Naku, ano? Hindi pa rin siya ganun kagaling. Walang taong pumatay kay Jesus kasi sabi niya, ang buhay ko, binibigay ko ng kusa. Hindi nga patay ito, tulad na nila sa bagay. Saan ba? Biglang maya, nag-disappear si Jesus, hindi na nila makita. Bakit? Hindi patay niya. Sabi niya, wala makakakuha ng buhay ko, binigay ko itong mag-isa. Kaya walang pumatay kay Jesus. Hindi mga Hudyo. Amin po ba? Kaya ilang tao po ang pinatay dahil sa nag-translate sila ng Bible. Hindi pa nga ganun ka-accurate yung mga translation nila eh. Pero, salamat sa kanila, meron na po tayong Bible na ito. Kunti na lang ang mga langguwahe na hindi pa natatranslate ito. Nakuha niyo kapatid. Kaya, ulihin ang Panginoon kasi, tapos ito pa, sabi na, ano na ito? Corrupted na ito. Ibig sabihin, iba-iba na nakalagay dito. Hindi na tama yan. Nagbago-bago na sila ng mga nakalagay. Tulad nito, ano ba nakalagay sa Mark 16:15? Kayo po, anong nakalagay doon? Umayo kayo at sabi niya gano'n, go ye and preach the gospel. Gano'n, ang sumapalatay, mabautismo ay malilikas kami hindi ay mapapahamak. Ngayon, sino sumulat noon? Si Marcos. Si Marcos po ay disciple ni Pedro. Si Marcos ay hindi original na kasama ni Jesus. Hindi. Lahat ng nalaman niya tungkol kay Jesus, yung di ba Matthew, Mark, Luke, John? Si Lucas, doktor, hindi ang disipulo. Si Marcos ay hindi niya nakasama si Jesus, and yet sumulat siya.
Saan yung ginawa yung sinulat niya? Mga kwento na dumating sa kanya. Kaya importante na yung alam natin sa Bible, tinatransfer natin sa lahat ng tao. Na hindi pwedeng ikaw lang. Sino mo nakakatanda ng pelikulang Eli? Alam ko, pinalabas niya yan eh. Di ba ang ganda niya? Na mamamatay niya siya, tapos sabi niya gano'n, siguraduhin mo, isusulat mo ang mismong sasabihin ko. Natandaan niyo? Si Eli yun, si Denzel Washington yun. Tapos sabi niya gano'n, in the beginning was the word. Sabi niya gano'n sinabi niya, sabi ko, yung palang libro na yun, na pinag-agaw-agawan nila, ay Bible pala yun. At na-memorize niya. Importante na masabi natin lahat ang salita ng Diyos sa lahat ng mga kakilala natin. Mas priority ito kaysa sa career mo, kaysa sa pag-aaral mo, kaysa sa love life mo, kaysa sa lahat ng bagay sa mundo. Kasi ito ang magliligtas sa lahat ng tao. Importante ito na may transfer natin yan. Okay, sinasabi ko po ito na itong si Marcos, yung Mark 16:15, sabi niya, ihayo niyo mabuting balita sa sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi ay maparusahan. Ngayon, ang sino mo sumampalataya, tataglayan ng Diyos, dana kapangyarihan sa pangalan ko, magpapalaya sila ng demonyo. Ngayon, yung part na yun, Mark 16:15 pababa, hanggang sa matapos, sa original daw na mga manuscript, kasi nga, sinulat. Kasi noong unang panahon, paano ba tayo kumuha ng Bible niya? Paano tayo magkaroon ng Bible? Ha? Alam mo yun? Ha? Ginanong pagdinig ko. Bibili! Saan tayo bibili? Bookstore. Saan pa? Sa online. Okay. Paano magkaroon tayo ng kopya? Noong unang panahon, hindi po yan nabibili sa National Bookstore. Unang-una kasi wala pang National Bookstore. No? Wala pang printing press noon. Ang ginagawa po, pupunta ka sa isang tao na kukunin yung original na Bible, pagkatapos kukopyahin niya, isusulat niya by hand, handwriting, hanggang sa makabuo ka ng kopya. Ngayon, ang tawag po doon sa nagsusulat ng Bible, kinokopya niya ganun ay scribe. Scribe. Taga-kopya yan. Ngayon, magkakaroon ka na ngayon ng sarili mong kopya. Ngayon, malaya kang basahin ito. Yung nga lang, Greek. Pero ngayon, nasa ano na lang tayo nasa National Bookstore. May time yung pagsalin-salin nila, nagkakaroon ng pagbabago kasi depende rin sa yung Old Testament, walang problema yan. Pero yung iba, nagkakaroon na ng iba-ibang nakuha niyo mga kapatid. Nagkakaroon na ng pagbabago ngayon. Dito sabi nga nila, itong Bible daw, corrupted. Yan ang sinasabi ng mga Muslim. Na-corrupt na ito. Hindi na ito yung original. Kaya daw hindi na dapat paniwalaan. Kasi na-corrupt na eh. Sabi ng mga Muslim. Pero, ito pong mga nakaraang dekada, meron pong isang nakadiscover ng original na yung hindi mo original, kundi sinalin. At nakita nila na nasa banga. No? Nandun po yun sa tabi ng Dead Sea. Dead Sea. Ano yung sabi ng Dead Sea? Patay na dagat. Dead Sea. Meron kasi isang bata ro na isang, yun merong mga tupa. Nakita ng bato, nagpatugan yan. Pumasok sa kuweba yung bato. Narinig nila may nabasag. Kasi sabi, ano kaya yun? Pinuntahan niya ngayon. Pagkita niya yung mga manuscript ng Bible, nandun pa. Daang taon na yan. Alam mo, kinumpare nila? Napuntahan na nga itong yung mga archaeologists. Tinignan nyo, pinagdigit-digit niya kasi iba napiras na. Tapos pinicture nila. Alam nyo, original pa rin. Walang nakurap. Tao lang nakukurap. Tulad ng Mormon, 4 ang Bible. Saksi ni Jehovah, ang layo ng paniniwala sa Bible. Si Jesus daw, hindi lang pinakusa-kusaan, nakaganon lang yan. Parang, saan nakuha yun? Gumawa sila sa nila ng Bible eh. Binagbago nila yun eh. Tapos ito namang pangalan nito, yung Mormon, sino ba founder niya? Si Macaroni, sino na bang,
Ano itong founder nito? Joseph Smith. Ngayon, meron daw anghel na nagpakita sa kanya. Pangalan daw ng anghel si Moroni. Niloloko-loko na makaroni. Anghel daw ito. Meron siyang nakita isang manuscript. Tapos sabi daw sa kanya ng espiritu o ni Angel Macaroni. Sabi niya, yan ang aklat ni Abraham. Nasusulat riyan ang hiwaga ni Abraham. Kaya sabi, translate natin. Tinranslate nila ba yun? Ngayon, modernong time na, di ba? Nabasa ngayon yung manuscript na yun, yung pala nakalagay doon, paano maging balsamo. Ang layo. No, maraming naloloko kasi nga maraming nagpapaloko. So, ganyan po ang mga nangyayari na parang ito po. Kaya ng Diyos i-preserve yung salita niya. Basahin mo. Kaya ng Diyos na ingatan yung salita niya. Kaya tapos ito pa. Alam niyo ba meron yung the Gospel of John, di ba? Gospel of Mark, Gospel of Matthew, saka Gospel of John. Matthew, Mark, Luke, John. Meron pa rin Gospel na Barnabas eh. Meron pang Gospel ni Judas. May Gospel daw ni ganito, may Gospel ni ganyan. Tapos may mga librong ganito, may librong ganyan. Ngayon, meron yan isang grupo ng mga libro na nung kinumpare ni Martin Lutero, sabi niya, hindi tama ito eh. Kasi may nakalagay dito, sabi niya gano'n eh. Ipag-pray daw yung mga patay. Medyo pag-pray yung mga patay, ano ko ba naman? Hindi ba pagka-patay ka na, tapos na lahat, di ba? Eh nakalagay dito, pwede mo pakipag-pray eh. Ang dami mga libro yan, nilagay ng Katoliko. Isinama. Na yung mga libro niya na parang sangat sa original. Wala kayo. Yung mga libro na yan, hanggang ngayon, nasalo-salungat dito. Ang ginawa ni Martin Luther, pinag-iwalay niya. Sabi niya, hindi pwede isama sa original na Bible yan. Dito sa Bible na to, hindi pwede isama. Sabi niya, bakit? Kontra-kontra eh. Pwede mo namang pag-pray pa ang patay. Hindi pa pag namatay ka na, katapusan na lang lahat. Tapos sinasabi nilang gano'n. Yung saan daw makikita sa, magtanong ko sa mga Katoliko, saan nakalagay ang purgatorio? Wala naman silang sabi kung saan eh. Maliban, meron kasi isang libro na nakalagay, wala sila sa langit, wala sila sa impyerno. Therefore, sabi ng tao, may gitna. Saan nakalagay yun? Yun yung mga libro na nakalagay sa Bible noon. Ang ginawa ni Martin Luther, pinag-aalis niya yan. Sabi niya, salus-salumat. Kasi nakalagay sa Bible, kapag absent ka sa katawan mo dito, patay ka na, is to be present with the Lord, haarap ka na doon. Walang gitna nito. Nakuha niyo mga palit. Ngayon, yung mga libro niyan, hanggang ngayon, nasa aklat ng Katoliko. Hanggang ngayon. Ang tawag sa kanila, Deuterononica. Magandang basahin, pero hindi magandang paniwalaan. Yan, si Bel at ang dragon. Yan, yung mga yan. Na kung pag-aaralan mo, salu-salungat dito. Nakuha niyo mga palit. Kaya, tulad dito, hindi ba kayo? So, history ng Bible na ano kayo, maingganyo ko na ganito pala. Ang hirap na dinaanan ng mga tao para lang magkaroon tayo ng Bible. Talagang pinatay-patay sila, sinulog-sulog sila. Meron pa nga yung isa, yung kwento ng tulad nila. Sino ba yung si original na disciple na Jesus? Sino? Matthew, hindi si Mark, hindi kasama yan. Tapos ito pa pala gusto ko sabihin, wala kang makikita doon sa mga original. Kasi ang dami mga scribes na hindi na sinama to, mga ganito-ganyan. Hindi na accurate yung pag-copy nila. Yung Matthew, yung Mark 16, na humayo kayo, at ipakalang yung mabuting balita. Sino mo sumabalala, mabuti siguro, magkakaroon ng tanda na kapag wala raw sa original. Dinagdag na lang daw yan ng mga bantang tuli na. At hindi na pwedeng paniwalaan. Ito, sasabihin po natin dyan. Kahit na wala ang Mark 16, 15 pababa, makikita naman sa Luke 10:19. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan, apakan ng mga alagdan, ang mga ahas, at walang makakasakit sa inyo. Sindin lang naman. No? Kaya walang problema rin. Ngayon, dito pong, ano na sinasabi ko na, wala tuloy ako. Remind me. Hello.
Wala naman pala nakikinig, nakatingin lang. Yan. Okay. Ngayon, itong mga, hindi mo kayo nag-iisip, halimbawa, parang naisip nyo lang naman na, hindi nyo ba naisip na, itong mga disipulong ito, nag-produce din ng disipulo? Sino-sino kaya yung mga nag-produce nila? Ano kaya nangyari sa buhay nila? Na parang, lahat naman tayo nag-disciple. Sa akin naman, nag-disciple eh. Hindi nga lang late na lang ako, nag-disciple ako eh. Pero itong 12 na disciples na to, original, nag-disciple din. Ngayon, sino-sino kaya yung mga yan? At ano kaya ang mga naging buhay nila? Ang isa po na trace natin ngayon ay itong si Polycarp, disipulo ni Juan, ni John de Belabe, si Polycarp. Alam niyo, nakakatawa po, itong si Polycarp, meron po siyang kinikilalang isang elder na ang pangalan niya Ignatius. No? Ignatius. Ito pong si Ignatius, pinagsecute ito, pinatay ito, nakakatawa siya. Nang nilagay ngayon siya sa yung tangkay na mataas na ganyan po, itinali yung kamay na ganyan. Pagkatapos nilagyan ng mga kahoy para i-barbecue. Nilagyan pa nga siya ng sauce. Diyan pa lang. Hindi, talagang nilagyan siya ng pero tingnan nyo, kakaiba yung kapangyarihan ng mga sinaunang disipulo. Bakit? Si John de Belabe, hindi mapatay-patay, di ba? At sikat naman na siya ay pinakuluan sa langis. Malaking palayok. Pero hindi siya mapatay-patay. Kumukulo na, sabi niya gano'n, may sabong kayo dyan. Talagang hindi siya mapatay. Nasabi niya gano'n, ang buhay ko ay hawak ng Diyos, hindi niyo hawak, kaya hindi niyo ako mapapatay. Yan ang, yung parang, paano kaya yun? Ako, nakikipaglaban ako sa sakit eh. Nakikipaglaban tayo sa mikrobyo. Samantalang ito mga disipulo, sabi niya, alam niya ang buhay. Wala makakapatay sa akin. Bakit? Ang buhay ko ay nasa kamay ng Diyos, hindi sa kamay niyo. Ang ganda sana mapag-aralan, para maghayag din tayo sa Kanya. Ngayon, ito si Ignatius. Hindi nilagay sa pole, tinali, nilagyan ngayon ng mga kahoy, sinindihan. Akala niya, mamamatay na siya. Nagtataka sila, hindi naman namamatay. Si Ignatius to Alam niya rin, dahil nakita lang hindi namamatay. Sabi niya, nakakakiliti yung kapoy. Siguro gano'n, joke lang nila, pero baka may tuloy yung doktor yun, sabi ni Pastor Boy, nakiliti daw yung si Ignatius. Alam niyo po ginawa ni Mira? Kumuha ng kutsilyo, sinaksak. Tumulo ang dugo. Alam niyo, yung dugo niya ang nagpatay sa mga apoy. Hindi siya, hirap na hirap silang patayin. Pero eventually, namatay din. Pero hirap silang patayin itong mga ito na sobrang laki ng revelation nila na ang buhay ko sa Diyos lang. Talagang totally kontrolado ko ng Diyos. Yung decision ko, yung buhay ko, yung gusto ko, yung isip ko, yung kalooban ko, yung puso ko, sa Diyos na nakit, di sila mapatay. Ang galing eh. Yung dugo niya nagpagay doon sa apoy. Pero eventually, namatay din, pero somebody. Talagang kakaiba itong mga to na ang tatapang nila. Ngayon, ang isa po rito ay si Polycarp. Siya yung mismo disipulo ni John de Belabe. Ang ganda ng buhay niya. Check niyo ba, ang pangalan nito isa, Hippolyta. Anak ito ng isang napakayamang tao. Hippolyta. No? I-check niyo sa YouTube yung background niya, kung paano ito na talagang pinagtanggol niya, tinalikuran niya kayamanan niya, tinalikuran niya ang lahat para lang sa tagapagligtas niya. Ano yung sabi niya, check niyo lang, Hippolyta. Isa sa mga mga sinaunang Kristyano, isa pa, balik tayo rito kay Polycarp. Sino siya? Si Polycarpa. Okay. Alam niyo, sabi niyo, nung papatay niya, sabi niya, itakwil mo lang si Jesus. Parang ayayin na namin. Itakwil mo lang si Jesus. Magiging kaya ka na, hindi ka na namin persecuted. Alam niyo, sabi niya, ano ba ginawa sa akin ni Jesus? Bakit itatakwil ko siya? May masama ba siyang ginawa sa akin?
Ano yung ginagawa masama sa akin si Jesus? Parang talikuran ko siya. Ang galing. Kaya nga ito kung matututunan mo lang ito, walang sakit na. Medyo malayo na tayo. No? Hindi katulad ng mga sinauna, patay-patay, hindi mapatay. Pero ngayon, nakalimutan na ito ng mga tao na hindi na nila alam yung ibig sabihin talaga ng Bible. Pero hindi ko naman huli ang lahat. Kasi, ulitin ko po, sabi ni Polycarp nung persecute na siya, papatay siya. Sabi niya gano'n bakit nagtatakon si Jesus? May masama ba siyang ginawa sa akin? Wala siyang ginagawa masama sa akin, bakit ko siya tatakon? Ang takot. Tsaka ito, mga nanghihiya itong mga tao ito. Meron kasi nagkakalat ng mali-maling doktrina riyan. Ano yung ginawa niya? Ang nangyari, pumunta siya rin sa siyudad, itong nagkakalat ng maling doktrina, lumapit sa kanya ngayon, sabi niya, nakikilala mo ba ako? Sabi niya ganun kay Polycarp. Sumagot yung si Polycarp, kilala kita. Kilala ko kasi anak ni Satanas. Talaga, inusulto niya. Pagka mali ang ginagawa mo, mali ang tinuturo mo, talagang babalatan ka niya. Ngayon, huwag tayong naninira ng relihiyon. Noong unang panahon, hindi ganyan okay po. So, tapusin na natin ito, basahin natin ito. Okay. Isaiah 66, verse 7. Basahin ko muna, explain ko muna, at saka natin basahin. Ano ibig sabihin dito? Sabi niya, gusto niyo ba ng resulta sa inyong ministry? Ito po Gusto niyo ba ng resulta sa inyong ministry? Gusto ba natin ang resulta sa ating ministry? Ang sagot natin, amen! Yes, amen. Pero ang sinasabi niya rito, pag nag-travel ka na, magkakaroon ka na ng miyembro. Yan ang tinuturo niya. Basta ang simbahan ay nag-travel, magkakaroon na ito ng miyembro. Nakalagay po nito yan sa verse 7. Ang banal kong lungsod ay nanganak, nagluwal na siya ng sang maliwanag. Di pa sumakit yaong kanyang tiyay, nanganak na siya at isang lalaki yaong isinilang. 2 minutes ito. Ang Israel tinutukoy rito at ang simbahan ang tinutukoy dito. Mahirapin dito yan hanggang verse 9. Sige, dire-diretso lang yung basahin. Isa lang tinutukoy niya. Pag nagsimula ng mag-travel, mag-praying, ang mga lingkod ng Diyos, ang simbahan ng Diyos, magkakaroon na ito ng miyembro. Kasi kahit mag-solving ka, kahit bayaran mo yung mga tao niyan, kung walang travel sa likod niyan, hindi magpupuligid. Ang kailangan ng simbahan ngayon ay hindi conversion. Ano yung sabi ng conversion? Lilipat ka lang ng religion. Ang kailangan nito, ng church natin ay born again Christian. Sabi niya, you must be born again. Ang ibig sabihin ng born again, ipinapanganak. At sinong nanganganak? Mga Kristiyano. Kaya, kung pa-prayer lang tayo, at patumpik-tumpik lang, hindi po. Minsan alam nyo, yung ginagamit po ng iba, barkadahan para lang maka-akay ng mga kaluluwa. Pero hindi po na born again yan, na-convert kami. Nainganyo. Kasi pagkaroon na ng kagulo, hiwalayan na. Ang kailangan ng Diyos ay, you must be born again. Ang kailangan ng Diyos ay katawan, body of Christ. Okay, mag-demo tayo sino ba? Si Princess. Hawakan natin siya. No? Ano ba meron si Princess? Daliri, 10 mga daliri, ilong at kamay. Diba? Okay. Ngayon, kuha tayo ng daliri na plastic dyan sa mga, naputulan ng paputok. Ngayon gawin natin, mighty band natin sa kanya. Mighty band. Kasi alam niyo, pag pinahiyan, mag-aaway yan. Lagay natin kay Princess dito, yung isang daliri na naputokan dito. Yan, tapos dito. Okay, ngayon, mighty band lang natin. Check nyo hawakan natin siya at galug-galugin. Sige, galug-galug. Ganyan-ganyan. Galug-galug. Ganyan-ganyan. Yung tunay na katawan ni Kristo, maging stay. Di ba? Di alis siya, kahit magulo na. Kahit magulo na ang katawan. Yes.
Mag-i-stay ang katawan ni Jesus. Kasi you must be born again. Ipinanganak. Nagsimula ulit. Pero kapag dinikit lang yan ng laway, okay, dinikit ng paste, ano mangyari pag ilan mo? Ay, tatasik ko. Manalaglag. At ito ang sinasabi ko ng Biblia, mag-travel din. Kakamyan ko kayo. Amen? O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto. Puri sa iyo, O Diyos, sa nalulungkot ako. One more time, O Diyos, O Diyos, sa kabutihan sa iyo, O Diyos, O Diyos, sa kabutihan ako. Ikaw lang. Maganda magsama-sama tayo ng one full day tayo